niya. Malamlam na sabi ko. Siguro nga. Akala ko hindi ko magagawang maging masaya ulit dahil sa loob ng 3 taong nabuhay ako sa kalungkutan. Pero nagbago lahat ng yon nang dumating ka, Lara. Saad nito at lumingon sa gawi ko. Naglakad papalapit sa akin. Hanggang isang lipa na lang ang agwat ng katawan nito. Akala ko ba habang buhay na ako mabubuhay sa pag-iisa, pero hindi. Muling bumalik ang saya at kulay sa buhay ko mula nang dumating kayo ng anak natin, Lara. Naramdaman kong muli ang saya sa buhay ko nang malaman kong buntis ka. Dagdag pa nito at lalong lumapit sa akin, kaya naman lalo naglapit ang katawan namin at mukha. Halos hindi na nga ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Halos lumuwa na ang dibdib ko sa puso ko sa sobrang kaba, saya at pagkalito sa mga sinabi ngayon sa akin ni Mr. Smith. Mr. Smith? Tanging pangalan niya ang lumabas sa bibig ko. From now on, don't call me Mr. Smith. Bulong nito at hinawakan niya ang magkabila akong pisngi. Just call me Alex. Bulong niya at tuluyan ng nilipat ng labi niya sa labi ko at naturala na lamang ako sa kinatatayuan ko. Kusa na rin akong napapikit para damhin ang kakaibang init ng labi nito sa labi ko. Una naging maingat na naging paghalik nito at naging madilim. Kusa nang gumagalaw kaya naman sumunod ako sa galaw ng labi nito. Napadilat ako na maramdamang lumayo ito sa gitna ng halikan namin at nakatitig lang to sa mata ko. Lara, I want you again. Paos na sabi nito at muli, sinakop ng labi niya ang labi ko. Kusa ring tumugon ang mga labi ko sa gusto nitong gawin. Naalimpungatan ako sa sinigang araw na pumapasok sa loob ng kwarto kaya minulat ko ang mga mata ko at saka napabangon. Nagising ako nang tuluyang mapagtanto ko na wala na akong kahit anong saplot sa katawan. May nangyari sa amin ni Mr. Smith. Ano itong ginawa ko? Napapikit na lamang ako sa isiping yon. Good morning. Napadilat ako na marinig ang pamilyar na boses kaya agad kong hinanap punasan si Mr. Smith. Nakita ko to sa pinto na may dalang tray at nakasuot lang to ng boxer habang topless kaya naman agad kong hinila ang kumot. Tinakip yon sa ubad kong katawan at nag-iwas ng tingin. Naramdaman kong nasa tabi ko na to at nalagay sa mesa sa gilid ang tray na dala niya. Agad nitong hinawakan na magkabila akong balikat, tsaka ako pinaharap sa kanya at nakayuko pa rin ako. Ginamit niya ang kaliwang kamay para iangat ang mukha ko para magtama ang mga mata namin. Di mo na kailangan mahiya, nakita ko ng lahat yan kagabi. Nakangiting sabi nito kaya naman napaiwas ako ng tingin sa kanya dahil feeling ko'y namumula ang mukha ko sa hiya. Nagluto ako ng breakfast, alam ko na pagod ka kagabi, panunokso pa nito. Mr. Smith! Tawag ko sa pangalan niyang nakakunot ang noo nang humarap sa kanya. I said last night, don't call me Mr. Smith unless you want to kiss me again. Mahina at paos na sabi nito at palapit ng palapit ang mukha nito sa akin. Agad kong tinakpan ang bibig niya para di matuloy ang balak nito. Okay Alex, may pasok ka pa diba sa trabaho kaya mag-ready ka na. Sabi ko at lumayo naman to sa akin. Sige, papasok na ako. Nakapout na sagot nito. Kakainin ko na tong breakfast na inihanda mo para sa akin. Nakangiting sagot ko kaya't napangiti na ito. Papasok na ako? Sabi nito at akmang tatayo pero humarap ulit to sa akin at hinalikan ako sa noo. Isang mabilis na halik sa labi ko. Lara, tandaan mo to. Magiging mabuti akong ama sa anak natin at ikaw na ang gusto kong maging ina ng anak ko. Paos pero malamlam pagkakasabi nito. Salamat Alex. Pangako hindi kita iiwan mag-isa. Aalis lang ako kapag sinabi mong umalis na ako. Nakangiting sagot ko at ako na mismo ang umabot ng halik sa labi nito na tinugon naman ni Alex. Ako na ang kusang lumayo at baka kung saan pa mapunta yon. Pumasok ka na, late ka na. Natatawang sabi ko. Sige na. Sagot nito at tumayo na sa kama at naglakad na papalabas ng pinto. Napangiti na lamang ko sa isipin na kahit di namin aminin sa salita pero alam ng puso namin na magkaugnay ito. Kinuha ko ang tray sa mesa at nagsimula ng kumain pagkatapos nagpunta ako ng CR para maligo. Na matapos maligo, lumabas na ako ng kwarto at nakita ko palabas ng kwarto niya si Mr. Smith at naglakad na to pawalapit sa akin. Ingat ka sa pagpasok sa trabaho. Paalala ko na makalapit na to sa akin. Oo, kung gusto mo ko dalhan ng lunch sa office, dalhin mo ko. Aantayin kita para sabay tayo. Seryosong sabi nito. Sige, bago mag 12:00 nandun na ako. Nakangiting sagot ko sa tanong niya. Aalis na ako. Saad nito at niyakap ako. Malilate ka na. Sabi ko sa pagitan ng yakap namin.
Humiwalay na to sa akin at isang mabilis na halik ang ginawad niya sa labi ko. Naglakad na ito papunta sa pinto, kaya napasunod na lamang ako hanggang sa tuloy na tong lumabas. Napangiti na lang ako at tumiretso na sa kusina para mag-prepare ng lulutuin ko sa pagpunta sa office ni Mr. Smith. Alex, POV. Nakaupo ako ngayon sa swivel chair ko. Di maalis sa labi ko ang ngiti. Nakakatawa naman at nakakangiti ka na ngayon ulit, bro. Dinig kong sabi ni Glenn na di na ako nag-abala pang lumingon sa kanya. Tama ka, masaya ako ngayon dahil pinili kong sundin ang puso ko. Akala ko hanggang ngayon si Alicia pa rin ang mahal ko pero hindi na. At nalaman ko yun nang dumating si Liana sa buhay ko. Puno ng galak na sabi ko, what if bumalik si Alicia? Agad ako napatingin sa kanya na seryosong mukha. Kung bumalik man siya, alam ko na kung sinong pipiliin ko, Glenn. Sagot ko sa kanya sa seryosong mukha. Finally, magiging masaya ka na at sa babaeng mahal mo talaga? Nakangiting saad niya at saka napatayo na ito. I will go ahead. I'm happy to see you in a happy face. Dagdag nito at napatayo na ako. Salamat bro sa pagbibigay ng payo sa akin. I owe you this one. Saad ko sabay lahad ng kamay sa kanya. Tinanggap naman ito ang kamay ko. You're always welcome bro. Sagot nito at bumitaw sa kamayan namin at naglakad na to papunta sa pinto at papalabas na. Napaapo ulit ako sa upuan ko kaya naman pinindot ko ang intercom sa mesa ko. Secretary Min, please get inside. Sabi ko sa aparato at napasandal ako sa upuan. Maya-maya nga'y pumasok na to sa loob. Yes, Mr. Smith? Tanong nito na makapasok na sa loob. I-cancel mo ang meeting ko ng lunch at kapag dumating si Lara, papasukin mo kaagad? Seryosong saad ko sa kanya. Yes, Mr. Smith. Sagot nito at naglakad na papalabas ng opisina ko. Tinoon ko mga mata ko sa mga papeles na nasa harapan ko. Pagkaalis ni Mr. Smith, agad ako nagpunta sa kusina para mag-ready ng lunch namin dalawa na dadalhin ko sa company nito. Nilagyan ko ng pagmamahal ang niluto ko para naman magustuhan to ni Mr. Smith. Tama, mahal ko na nga si Mr. Smith at alam ko kung paano nagsimula ito. Pero tuloy na ngang nahulog ang loob ko kay Mr. Smith at lahat ng inaakala kong sa kanya. Nagbago na makasama ko na siya sa bahay. Aaminin ko, hindi ko pa alam kung anong status ng relationship namin ni Mr. Smith. Pero umaasa ako na gaya din ng nararamdaman ko, nararamdaman niya para sa akin at sana wag na yung matapos. Na matapos magluto at mailagay ko na sa lunchbox. Nagpunta na ako sa kwarto ko para maligo. Halos 30 minutes ang tinagal, lumabas na ako ng CR at nagpunta sa walk-in closet para pumili ng isusuot at nakita ko ng isang color pink dress na hanggang binti ko at yun ang sinuot ko at saka silver na heels na di ganon kataasan na matapos magbihis. Humarap ako sa salamin para maglagay ng light makeup at sa magkabilang dulo ng buhok ko ay pinagdugtong ko at saka ay tinali. Naging maayos na ang salamin ng sarili ko. Lumabas ako ng kwarto at nagpunta sa kusina para nakunin ang nakahandang lunchbox at lumabas na ng bahay. Pumara ako ng taxi sana at sumakay doon. Almost 1 hour naging biyahe ko papunta sa company ni Mr. Smith at nang makahinto sa tapat ng building, bumaba na ako. Di ko akalaing makakabalik ako sa lugar na to. Samantalang una kong punta rito, aaminin ko, kay Mr. Smith nabuntis ako. Pero ngayon iba na ang dahilan. Bulong ko sa isip ko habang nakatingin sa building. Napabuntong hininga ako at saka naglakad na ako papasok sa loob ng building. Dumiretso ako sa elevator papaakyat sa floor kung saan ang opisina nito. Alex, POV. Napatingin ako sa relo ko. Almost 12 PM na pala kaya't napasandal ako sa upuan ko. Sabay pala kaming mag-lunch ni Lara. I cannot wait to see her again. I miss her kahit ilang oras pa lang kaming magkahiwalay na dalawa. Napapikit ako para alalahanin ang mga nangyari sa amin ni Lara kagabi at may gumuhit sa labi ng ngiti nang maalala ko ulit yon. Napadilat ako nang narinig kong may kumatok sa pinto kaya agad akong tumayo para salubungin si Lara. Nakita ko pa ang pagbukas ng pinto kaya't inintay ko ang papasok. Hi Alex! Nakangiting bati nito sa akin habang nakatitig lamang. Alicia! Gulat na bigkas ko sa pangalan niya. Kailan ka pa dumating? Gulat pa ring tanong ko. Kanina lang. Ganyan ka ba kagulat ngayong nandito na ako? Natatawang sagot nito. Kaya naman naglakad na ito papalapit sa akin at bigla na ako nitong niyakap. I miss you so much, Alex. Do you miss me too?
Ngayon nandito na ako para makapagsimula na tayo ulit. Sabi nito habang yakap ako. Nilayo niya ng konti ang katawan niya at tumarap sa akin habang nangingislap ang mga mata. Alicia, kasi di ko na natuloy ang sasabihin ko nang bigla nilapat niya ang labi niya sa labi ko. Di ko nagawang tumugon sa halik nito dahil gulat pa rin ang isip ko sa nangyayari ngayon. Si Lara? Hanggang narinig kong may nahulog sa sahig, kaya't agad kong nilayo si Alicia sa akin at napatingin sa pinto at nakita ko doon si Lara, nakatayo. Kita ang gulat nito sa nakita sa amin ni Alicia. Lara! Tawag ko sa pangalan niya kaya naman natauhan to at ngumiti ng pagak. Pasensya na Mr. Smith, aalis na ako. Nasabi nito at naglakad na papaalis. Lara, wait! Tawag ko sa kanya pero dito lumingon sa akin kaya humakbang na ako pasunod. San ka pupunta, Alex? Sino ba yon? Pigil ang hawak sa braso ko ni Alicia kaya napatingin ako sa kanya na halatang pagtataka sa mukha nito at inalis ko ang kamay niya. Dito ka lang Alicia, babalik ako. Sabi ko at naglakad na ako papalabas ng opisina ko at sinundan si Lara. Napatakbo pa ako pero pagdating sa elevator wala na to. Sumakay na ako sa elevator nang makarating sa ground. Ginala ko ang mata ko pero wala akong Larang nakita kaya napayuko na lamang ako. Nasaan ka na, Lara? Please wag mo na sana akong iwan. Bulong ko sa isip ko nang di ko na makita pa si Lara. Bagsak ang balikat, sumakay akong muli sa elevator. Paakyat pabalik sa opisina ko sa nag-aantay sa akin si Alicia. Pumasok ako ng opisina at nakita ko, nakaupo sa couch si Alicia. Napatayo ito na makapasok ako sa loob. Sino yun, Alex, at bakit kailangan mo siyang sundan? Dinig kong tanong nito pero di ako lumingon sa gawin niya. Alex, answer me. Sinong babaeng yun? Tanong nito sa medyo mataas ng boses. Kaya naman humarap na ako sa kanya para sabayan ang titig nito sa akin. She's the mother of my child. Matigas na sagot ko sa tanong niya. Alex, you're joking, right? Sinasabi mo yan para mag-guilty ako sa ginawa ko sa anak natin, di ba? Wala sa sariling saad ko at hinawakan siya sa magkabilang balikat niya habang nakatitig lamang ako sa kanya. Inalis ito ang kamay kong nakahawak sa balikat niya. That's the truth. She's the mother of my child. Matigas pa rin na sagot nito. Kaya hindi ko na malayan may luha na palang tumulo sa mukha ko. Paano mo nagawa sa akin to, Alex? You said you would wait for me until I reach my ambition to be a successful model abroad. Tapos ngayon malalaman ko magkakaanak ka na sa iba? Naruluhang sabi ko. I'm sorry, Alicia. Ginawa ko naman lahat para antayin ka. Di ko naman inaasang mabubuntis siya pero ngayon, nagbago ng lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Akala ko hanggang ngayon ikaw pa rin ang mahal ko at gusto ko maging ina ng mga anak ko. Pero nagkamali ako dahil mas naging importante sa'yo ang pangarap mo sa loob ng 3 taon. Inintindi kita. Nakalimutan ko na nga ang sarili ko maging masaya at sila nang nagparamdam sa akin kung paano maging masaya at magmahal muli. Kaya't I'm sorry, let's end here our relationship. Mahabang paliwanag nito. Kaya't parang bumagsak sa akin ang langit at lupa dahil sa sinabi nito. No, you can't do this to me, Alex. I love you. I still love you. Please, don't leave me. Hagulhol na sabi ko at hinawakan ko na siya sa braso. Inalis niya lang ito. I'm sorry. Goodbye, Alicia. Saad nito at naglakad na to palabas ng opisina niya. Alex? Tawag ko sa kanya pero di na to lumingon pa kaya naman nangihina ang tuhod ko at napabagsak sa sahig at patuloy lang sa pag-agos ang luha ko. No! You can't do this to me. Hindi ako papayag na iiwan mo ko. Hindi! Nakasakay ako ngayon sa kotse ko habang palingalinga ako sa paligid. Baka makita ko si Lara. Kakatapos na ng pag-uusap namin ni Alicia at sinabi ko sa kanya na hindi ko siya mahal dahil ang mahal ko ay si Lara and I can't afford to lose her. Kahit anong mangyari hindi ko siya hinayaang mawala sa akin. Kaya't mas lalo kong binilisan ang patakbo ng kotse ko papunta sa bahay dahil baka umuwi na siya. Na makarating ako sa bahay di ko pa na-ipark na maayos ang kotse ko at bumaba na ako, patakbong pumunta ako sa pinto at saka pumasok doon. Lara? Tawag ko sa pangalan niya na makapasok ako pero wala ko nakuhang sagot kaya't nagpunta ako sa kusina pero wala ito. Sa sala, sa dining table, sa pool area, sa baby's room wala pa rin akong nakita anino o kahit ano ngayon sa tapat na ako ng kwarto ni Lara. Agad kong binuksan yon pero wala pa rin Lara ako natagpuan. Where are you, Lara? Saan ka nagpunta? Please don't leave me. Bulong ko sa isip ko at pabagsak na naupo sa kama ni Lara habang napatungo na lamang ako.
Lumipas ang 1, 2, 3, 7 oras. Wala pa ring Larang dumating kaya't napangat ako ng ulo at nakita ko na lang madilim na sa labas ng bintana. Kaya tumayo ako sa pagkakaupo sa kama at naglakad palabas ng kwarto ni Lara. Bagsak ang balikat, tumalikod na ako. Alex? Napatayo ako ng diretsyo nang marinig ko ang pamilyar na boses na yon. Kaya agad ako napaharap kung sino nasa harap ko. Lars! Tawag ko sa pangalan niya kaya naman nakaramdam ako ng saya at walang ano'y napatakbo ko palapit sa kanya para yakapin. I'm glad you're here now. May iyak na sabi ko sa pagitan ng yakap namin. Where have you been all this day, huh? Dagdag ko tumiwalay sa pagkakayakap sa kanya. Tinitigan to sa mata. Alam mo ba, nag-alala ako sa'yo at para ako mababaliw akala ko iiwan mo na ako. Don't you ever do that, Lara? Saad ko pa sa maiiyak na boses. I said it already, hindi kita iiwan unless you give me permission to leave you. Malamlam na sagot nito. I will not give you that permission, Lara. Seryosong saad ko. San ka ba galing? Tanong ko. Pinuntahan ko si Rosel kanina. Sagot nito na walang gana. Can I ask you something? Seryosong tanong nito. Oo, ano yun? Sagot ko. Ano ba ako sa'yo, ex, sa buhay mo? Nangingislap na matang sabi nito. Ikaw ang ina ng anak ko. And you are one who changed me a lot into a real man and I can't lose you. And the one who teaches me to love again. Please don't leave me again. Paos na sabi ko. Alex, I love you too. I won't leave you. Kaya naman niyakap ko siya ng buong higpit. Nakaramdam ako na sobrang galak ngayong yakap ko siya sa mga bisig ko at napuno ng saya ang puso ko. Now I can say na nahanap ko na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay na paglalaanan ko ng buong buhay ko at magpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Kahit konti makaramdam ako ng awa para kay Alicia, nahuli na para sa aming dalawa pero ayoko siyang umasa sa relasyong wala ng patutunguhan. Hangad ko na maging masaya na siya at magawa niya akong kalimutan. Sana makahanap na siya ng lalaki magmamahal sa kanya. Lara's POV. Almost 3 days na lumipas simula nang umamin sa akin si Mr. Smith na mahal niya ako at hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ang noong pangarap ko lang at tinatagong nararamdaman para sa kanya ngayon ay naging totoo na. Napahawak ako sa tiyan ko. Anak, salamat dahil sa'yo nagkaroon tayo ng puwang sa buhay ng papa mo. Salamat dahil ikaw ang dahilan kung ba't nagkaroon ng katuparan ang nararamdaman ko. Bulong ko sa isipan ko. Nakuha ang atensyon ko na may mag-doorbell, kaya napatayo ako sa pagkakaupo sa kama at lumabas ng kwarto ko at tinungo ang pinto para buksan yon. May taong nakatayo nakatalikod sa akin, kay puti ng balat nito at makinis habang nakasuot siya ng maong na pantalon. Naka-blazer to ng kulay itim at nakalugay ang mahabang buhok. Sino kayang babaeng to? Tanong ko sa isipan ko. Excuse me, sino sila? Tanong ko sa babaeng nasa harapan ko at unti-unti na tong humarap sa akin na walang kahit anong reaksyon sa mukha, kahit natatakpan ng shades ang mga mata nito. Unti-unti inilis nito ang shades niya at pinagmasdan ako sa mukha kaya naman mas talo ko napagmasdan ang mukha niya na kay ganda. Animo isa siyang anghel na bumaba sa lupa. Ikaw ba si Lara? Tanong nito kaya naman para akong natauhan sa pagkakatitig sa kanya. Oo. Naikling sagot ko na biglang tumaas ang kilay nito. I'm Alicia, girlfriend ni Alex. Madieng sabi nito. Ikaw si Alicia? Oo, ako nga. Can I come in? Pagmamalaking sagot nito at walang ano, pumasok to sa loob ng bahay. Kaya't sinarado ko ang pinto at saka ko sumunod sa kanya. Anong kailangan mo? Wala dito si Mr. Smith. Nasa trabaho siya? Sabi ko at napahinto to sa paglalakad. Humarap sa akin naka-cross arms pa ang mga kamay na nakatingin sa akin. Ikaw talaga ang pinunta ko rito dahil gusto kitang makilala. Sagot nitong nakatitig sa akin ng seryoso. Alam kong ikaw ang ina ng anak ni Alex. Hindi ko alam kung paanong nangyari. Nabuntis ka niya. Pero alam ko dahil lang sa responsibilidad. Kaya't ikaw ang pinili at nakipaghiwalay siya sa akin. Mahinang sabi nito. Kung dahil lang sa responsibilidad kaya kanya hiniwalayan, napakababa namang dahilan nun. Madieng sagot ko sa kanya kahit inilis niya ang pagkaka-cross arms niya at naglakad papunta sa akin. So sinasabi mo na ikaw ang mahal niya? Do you think he really loves you the way he loves me? You're wrong. I know he's the love me from the start until now. Kaya ka lang naman nandito dahil anak niyang nandyan sa sinapupunan mo. Pero kung di ka buntis sa tingin mo ba, ikaw pa rin pipiliin niya?
Di mo ba alam ang bahay na to ay dream house namin na pinagawa niya? Kaya't hanggang ngayon ako pa rin ang nasa puso niya. Huwag ka mag-alala, babawin ko siya sa'yo. At alam ko, babalik siya sa akin. Mahabang paliwanag nito at nilagpasan ako. Tama ka, Alicia. Di nga akong una niyang minahal. At dahil nga buntis ako, kaya niya ako pinili. Pero kahit kailan, hindi ko iiwan si Alex para lang sa isang pangarap. At ipapalaglag ang anak namin dahil para sa akin, sapat na si Alex at kahit kailan, hindi ko siya iiwan dahil mahal ko siya. Nahabang sagot ko at mabigat na naglakad nang palabas si Alicia. Alex POV. Nandito ako ngayon sa rooftop habang may hawak na coffee sa kamay ko at ninanamnam ang hanging umiihip. Nandito ka pala. Dinig kong sabi. Sabi ng pamilyar na boses na yun kaya di na ako nag-abalang sumagot at lumingon. Nabalitaan kong nandito si Alicia. Nakita na kayo? Tanong nito na makahinto na sa tabi ko. Oo, Clan. At sinabi ko sa kanyang di ko siya mahal dahil ang mahal ko na si Lara. Sagot ko sa tanong niya. Ano naging reaksyon niya? Tanong muli nito at nakita ko pa ang pagsulyap nito sa akin. Di niya matanggap pero nakapagdesisyon na ako. Sana dumating ang araw na matanggap na ni Alicia na hanggang dito na lamang kami. Sagot kong muli sa tanong niya at tumalikod ako, tsaka sumandal sa rehas na nakaharang doon. Naisip kong mag-propose na kay Lara para mabuo na namin ang pamilya namin. Dahil ngayon sigurado akong siya na ang gusto ko makasama habang buhay at maging ina ng mga anak ko. Dagdag ko habang nakatingin lang sa coffee na nasa kamay ko habang iniikot yon. I'm happy for you, Alex, dahil natagpuan mo na rin ang kaligayahan mo at sa piling ni Lara. I think you really love Lara higit pa sa pagmamahal sa'yo. Nakangiting sabi nito at tumalikod din saka sumandal. Tama ka, Clan. Mas mahal ko si Lara higit pa sa inaasahan niya. Napapangiting sagot ko kay Clan at sa loob-loob ko nakaramdam ako ng kasiyahan. And I know na magiging masaya na ako sa pagkakataong to dahil alam ko tama ng babaeng napili kong mahalin at paglaanan ng buong buhay ko kasama na magiging anak naming dalawa. Gagawin kong lahat na maging mabuting ama sa anak ko at maging mabuting asawa para kay Lara. Almost 1 hour na simula na makauwi ako ng bahay at kasabay kong kumain si Lara. Ngayon nandito ako sa kwarto at nakaupo sa couch. Bakit ba nagtitiis akong magkahiwalay kami ng kwarto ni Lara samantalang magkakaroon na kami ng anak? I can't help it. I really want her. Sukat doon, tumayo ako at naglakad palabas ng kwarto ko, papunta sa kwarto naman ni Lara. Agad kong tinapat ang kamay ko sa sensor at saka tuluyang bumukas yon. Alex? Nauutal na pagbanggit ko sa pangalan niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. I can't sleep, pwede ba ako dito matulog? Napapakamot sa ulong sabi nito at naglakad na, papasok ng tuluyan sa loob ng kwarto ko. Sige. Maikling sagot ko at pasimpleng kinagat ko ang ibabang labi ko. Dahilan parang kinilig ako sa sinabi ni Mr. Smith na dito siya matutulog ngayon. Naramdaman ko ang pag-upo nito sa kama ko kaya naman naglakad ako sa kabilang dulo ng kama. Tsaka naupo na ako sa kama. Naramdaman ko na lang na may aurang papalapit mula sa likod ko at hindi na ako nakagalaw sa kinaupuan ko nang maramdaman ko ang iniga ni Mr. Smith ang ulo niya sa hita ko. Kaya automatic ako napatingin sa kanya. Masaya ako at ikaw ang naging ina ng anak ko. Puno ng kulay ang mga mata. Sa kanya tinuon ang mukha niya sa tiyan ko. Anak, kung naririnig mo ko, pangakong aalagaan kita at ang mama mo. Nasasabik ako na makita ang paglabas mo nang mabuo na tayo. Sabi nito sa malumanay na boses, saka nito kinintilan ng masuyong halik. At hindi ako nakagalaw o nakareact dahil nag-uumapaw ang galak sa puso ko. Dahil ang noong akala kong napaka-imposibleng mangyari mula nang malaman kong nabuntis ako ng isang mayaman at nooy cold-hearted na lalaki na akala ko wala kaming halaga sa kanya ng anak ko pero ngayon isang maamo at puno ng pagmamahal na lalaki. Alex, gusto mo bang matulog na tayo? Tanong ko. Kaya naman automatic ko tong napalingon sa akin at tumayo sa pagkakahiga sa hita ko. At para magpantay ang taas naming dalawa, saka ko sinulubong ng tingin sa mata. As you wish, my love. Sabi nito at dahan-dahan niya na akong inihiga sa kama. Niyakap ako mula sa likod ko na mahigpit. Di na ako nagsalita pa at lumipas ng mga minuto, oras, di pa rin ako dinadalo ng antok. Nang makarap ako sa kanya, agad nagtama mga mata naming dalawa. If you want, I'll sing a song for you para makatulog ka, malamlam na sabi nito.
Panimulang kanta nito at kay sarap sa pakiramdam, ang malamig nitong boses at unti-unting hinahagod nitong likod para makatulog ako. I love you, Lara. Huling narinig ko, tuluyan nang pumikit ang mga mata ko. Alex POV. Ramdam ko na ang mabigat na paghinga ni Lara sa dibdib ko at tulog na ito ngayon. Katatapos ang pagkanta ko sa kanya para makatulog siya, kaya naman mas lalo ko pang hinigpitan ang yakap ko sa likod niya at pinikit ko na ang mga mata ko, tsaka tuloy na ring bumigat ang talukap ng mata ko. Maaga akong pumasok at di na inintay ang pag-gising ni Lara. Iniwan ko siyang tulog sa kama ko. Abala ako ngayon sa mga meetings ko at bala ko na mag-day off ng matagal dahil bala ko alagaan si Lara at magiging anak namin. I want to be a good father and also a husband to Lara. Nawala sa mga papeles ang mata ko nang bumukas ang pinto ng opisina. Napatingin ako sa taong pumasok mula roon. Alicia? Banggit ko sa pangalan niya at nang mapagtanto ko kung sino. Alex, can we talk? Seryoso namang bunga nito sa akin. Kaya naman napatayo ako sa swivel chair ko at naglakad papunta sa kinaroroonan niya. About what? Balik tanong ko sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. About us? Sagot nito sa mahinahong boses. Alicia, please nakapagdesisyon na ako. Tapos nang lahat sa atin at si Lara at saka ang anak namin ang pinipili ko. Mahinahong sagot ko at kita ko sa mata niya ang namumuong luha. Alex, don't do this to me. I still love you. Luha ang sabi nito, tinawakan ako sa kamay. I admit it. Minahal kita, Alicia, na higit sa buhay ko. Pero nung iwan mo ako, ito pa rin ang pangarap mo, pinilit kong antayin ka hanggang bumalik ka. Mula na makilala ko, si Lara nagbago ng lahat. Di niya ako pinilit at kusa siyang minahal ang puso ko. I'm sorry, Alicia, tapos na tayo. Mahabang paliwanag ko at unti-unti, inalis ko ang kamay niyang nakahawak sa kamay ko. Yayayain ko na siyang magpakasal. I hope makalimutan mo na ako. Dagdag ko pa. Okay, I understand, Alex. I'll go ahead. Sagot nito at pinahid ang luha sa mata niya at saka tumalikod na sa akin palabas ng opisina ko. Napaupo na lang ako sa couch na naroon at napahawak sa sentido ko. Sana nga makalimutan na ako ni Alicia. Nasabi ko na lang sa isip ko. Alicia's POV. Tigmak ng luha ang mata ko nang lumabas ako sa opisina ni Alex. Pumunta ako sa opisina niya dahil baka sakaling may pag-asa pa ako na akong piliin niya. Pero nabigo ako dahil ang Lara at ang anak nila ang pinili ni Alex. Magpakasal? Hindi ako papayag na maging masaya sila. Tapos ako miserable? Akin ka lang, Alex. Akin lang. Sukat sa isiping yon, pinahid kong luha sa mga mata ko at sumakay na sa elevator pababa. I need to think a plan to destroy Lara and Wyatt para may pagkakataon ako na akong pipiliin ni Alex. Alex POV. Almost 7 na pala ng gabi, tingin ko sa orasan ng wristwatch ko. Kaya agad akong tumayo at kinuha ang coat ko at lumabas ng opisina. Sigurado inaantay na ako ni Lara. Pagkasakay ng elevator, ilang minuto lang, nakarating na ako sa parking lot. Agad ako lumabas ng elevator at hinanap ang kotse ko. Habang papalapit, napabagal ang lakad ko. Na makitang may nakaupo ron sa gilid ng kotse ko. Animo, wala ng lakas dahil sa kalasingan. Kaya agad ako lumapit para malaman kung sino. Pero kusa akong napaawang nang makilala ang bulto ng taong nakaupo. Nasabi ko lang pangalan na makilala ito. Alex? Kaya agad akong lumapit dito na halos lungay-ngay na ang ulo nito. Alicia, okay ka lang ba? Tanong ko na makalapit ako rito at alalayan ang babagsak nitong katawan. Alex, ikaw ba yan? Tila wala sa sariling sabi nito at amoy sa hininga nito ang alak. Bakit ka ba umiinom ng marami? Ines na sabi ko at saka ko na siya inalalayan sa pagtayo at pagpasok sa kotse ko nang maupo na maayos. Agad ko siyang nilagyan ng seatbelt at naglakad papunta sa driver's seat. Alex, mahal na mahal kita. Huwag mo akong iwan. Dinig kong sabi nitong nakapikit at tila nahihilo dahil sa nainom nito. Napabuntong hininga ako at binuksan na ang makina ng kotse. Umalis na sa lugar na yon. Halos 1 oras na naging bahay namin papunta sa kondo ni Alicia. Nang maipark ko ng kotse ko, agad ako nagpunta sa kabilang panig ng kotse, tsaka ako binuksan yon. Nakita ko nakapikit pa rin si Alicia. Agad kong tinanggal ang pagkaka-seatbelt nito. Alicia, we're here. Sabi ko, tinapik na mahina ang mukha niya, pero wala akong response na nakuha kaya't binuhat ko siya ng pabridal at sinara na ang pinto ng kotse. Tsaka dumiretso na sa elevator papaakyat sa room number nito. Nang makarating na sa tapat ng pinto nito, nakita kong may lock sa gilid. Alicia, anong password ng unit mo?
Tanong ko at lumingon ako kay Aliciang lungay-ngay ng ulo. Birthday ko. Mahinang sagot nito. Humarap na ako sa lock at ininput ang password at narinig kong bumukas ang pinto, kaya pumasok na ako habang buhat pa rin ito. Dumiretso ako sa kwarto nito at saka maingat na iniga sa kama si Alicia habang pikit pa rin to, tsaka ko siya kinumutan hanggang dibdib. Nang ma-check na okay na siya, tumalikod na ako sa kanya. Alex? Agad akong lumingon kay Alicia na ngayon nakamulat na ang mga mata, nakatitig sa akin. Pwede mo ba akong samahan kahit saglit lang? Tila nangungusap na sabi nito. Okay. Nasabi ko na lang at naglakad na ako, papunta sa kama nito at naupo. Thank you. Nakangiting sagot nito at saka pumikit na. Nakaupo lang ako sa kama nito habang nakatinglang sa ibang direksyon. Ngayon napatunayan kong mas mahal mo na si Lara kaysa sa akin. Agad ako napalingon kay Alicia na marinig kong sinabi niya. Bumangon to sa pagkakahiga sa kama para magpantay ang taas namin. I'm sorry, Alicia. Nasabi ko na lang habang nakatingin lang ako sa mga mata niya. Don't say sorry, it's my fault kung bakit tayo nagkaganito. Kung sinunod kong puso ko kaysa pangarap ko, sana ako pa rin ang babaeng mahal mo hanggang ngayon. May mga bagay talagang kahit anong gawin mong habol. Kung hindi na para sa'yo, hindi magiging iyo. Kung okay lang sa'yo, samahan mo akong inom for the last time, Alex. Mahabang paliwanag nito at kitang sinseridad sa mga mata nito.